bilis talaga tumakbo ng hayop na yan. Ano ho? Anong tawag sa hayop na yan? Zeta. Pero ang pag-usapan po natin sa video ito ay hindi po tungkol sa hayop na yan o gaano kabilis ang pagtakbo niya, kundi tungkol lang po sa bilis. Alam nyo bang halos lahat ng bagay sa mundo ay pinag-aaralan bago matutunan? Actually, lahat naman yata ng bagay ay kailangan pag-aralan bago matutunan. Subalit, may mga taong mabilis matuto at mayroon din namang mabagal. Pero may paraan para matuto ng tama at mabilis. Panoorin po natin ang video ito hanggang sa dulo para hindi po tayo malugi sa ating panunood. Remind ko lang po, huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Sige po, start tayo. Ang unang-una po ay ugaliin na magdala palagi ng papel at ballpen. Ilista mo para hindi mo makalimutan. Maaari mo itong gawin sa kahit na anong bagay na gusto mong matutunan. Mabisang paraan ito at maaaring gawin sa lahat ng larangan ng kaalaman. Mabilis mong matatandaan at matutunan ang gusto mong pag-aralan kung isusulat mo sa papel. Halimbawa, gusto mong matutong mag-operate ng isang makina. Ilista mo ang step-by-step na paraan. At hindi mo na siguro itatanong kung bakit ang mga estudyante sa school ay kailangan magkaroon ng papel at ballpen habang sila ay nag-aaral. Pangalawa, itong aral-tulog-aral na paraan. Mas mainam na mag-aral pagkatapos ng hapunan hanggang alas 9 ng gabi, pagkatapos ay matulog na at gumising ng alas 3 ng madaling araw at ipagpatuloy ang pag-aaral. Iwasan ang manood ng TV at umiwas sa mga online games. Ang nag-aaral at natutulog ng maayos ay mas marami ang natatandaan sa mga binabasa at pinag-aaralan kahit na yung mag-aral ka ng matagal, halimbawa buong araw ay gusto mong mag-aral, pwede rin yun. Pero kapag medyo napagod ka at medyo inantok, huwag pipigilan ang antok. Matulog ka kahit kalating oras o ilang minuto. At sa gabi naman, matulog ng maayos, pagkatapos mag-aral at pagkagising, aral ulit. Ang iba ang tawag sa paraan na ito ay sleep sandwich o ang paraan na mag-aral, matulog at mag-aral ulit. Kasi ang tulog ay makakatulong para hindi mo makalimutan ang iyong nabasa at napag-aralan. Pangatlo ay itong tinatawag na modified practice o modified mastery. Sa lahat ng bagay, mas mainam talaga ang dahan-dahan na pag-i-ensayo sa gusto matutunan. Hindi magandang biglaan o pinipilit. Isang magandang halimbawa nito ay itong pag-drawing. Sa totoo lang, yung iba dyan ay talagang pinanganak na may kambal na canvas, painting brush, o drawing pencil. Paano naman yung ipinanganak na wala niya? Wala na ba silang karapatang matuto? Alam nyo bang minsan ay mas umaasenso yung mga taong may cultured talent kaysa sa mga mayroong inborn talent? Sabi nga nila nakukuha yan sa practice. Sa English, may kasabihan, practice makes perfect. Kilala nyo ba si Stephen Curry? Akala nyo pagkasilang niya, magaling na agad siya sa basketball? Aba hindi. Siyempre, nagpractice yun bago naging magaling na magaling. Pangapat ay itong tinatawag na habi-habing asignatura o weaving subjects. Ito ang paraan na tinatawag na pag-aral para matuto sa isang bagay, ngunit ibang bagay naman ang pinagkakaabalahan. Paano ba ito nangyayari? Sa isang pag-aaral, isang grupo ng mag-aaral ang hinati sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay binigyan ng mga larawan na maayos ang pagkaka-arrange sa dingding at pina-identify sa kanila kung sino ang mga nasa larawan. Ang isang grupo naman ay binigyan din ng mga larawan subalit hindi maayos ang pagkaka-arrange sa dingding. Sino sa tingin nyo ang mabilis na naaalala ang mga pangalan ng mga nasa larawan? Alam nyo bang mas magaling ang performance ng grupong binigyan ng mga larawan na hindi maayos ang pagkaka-arrange sa dingding? Bakit ganun? Kasi nga, napatunayan na ang utak natin ay mas marami ang nare-register na mga bagay at subjects kung hindi maayos ang presentation. Parang hindi ka panipaniwala, ano? Panglima ay itong pagnguya-nguya ng chewing gum. Para sa iba dyan, ang pagngunguya ng chewing gum para bumango at palaging presko ang hininga. Ang iba naman, ngumunguya ng chewing gum para social ang dating. Pero alam nyo ba na itong pagnguya ng chewing gum ay nakakapagpatalas ng pag-iisip na para bang nagiging aktibo lagi ang utak natin? Siguro, di ka na magtataka kung bakit itong mga basketball players ay nakikita nating ngumunguya ng chewing gum habang naglalaro. Si Michael Jordan ganyan Nilulunok niya ba yun? Aba, hindi na natin problema yan.
Napansin nyo rin ba itong si Floyd Mayweather Jr. ay ngumunguya ng chewing gum habang nagbuboxing? Tingnan nyo, walang talo hanggang sa nagretiro. Alam nyo rin ba na sa pag-aaral na ginawa noong 2011, napatunayan na itong mga taong mahilig ngumuya ng chewing gum ay mababa ang stress level. At syempre, kapag relax ka, mabilis ka talagang matututo sa iyong pinag-aaralan. Panganim ay itong tinatawag na tubig therapy. Napapansin nyo ba na itong mga taong itinuturing natin na matatalino at malalaking pwesto ang hinahawakan sa kanilang kumpanya o sa gobyerno, palaging nagdadala-dala ng botelya ng mineral water? At napapansin nyo rin ba na kung malalim ang iniisip natin sa panahon na nagtitake tayo ng exam halimbawa ay nauuhaw tayo? Ibig sabihin, kailangan hindi tayo magkulang ng tubig upang maging mataas ang level ng performance ng utak natin. Kaya kailangan uminom tayo ng palagi ng tubig para hindi tayo maging makakalimutin at mabilis tayong matuto sa kahit anong bagay na ating pinag-aaralan. Pangpito naman ay itong tinatawag na multiple mediums. Sa pag-aaral, minsan gusto natin isang paraan lang ang gamitin para maging mabilis tayong matuto. Sa mga kabataan ngayon, minsan gumagamit ng flashcards. Ang iba naman drawings, ang iba ay larawan, ang iba ay gumagamit ng video clips. Pwede rin namang gamitin ang mga ito ng sabay-sabay. Mas bibilis ang kilos ng utak natin. At higit sa lahat, hindi magiging boring ang pag-aaral natin at matututo tayo ng mabilis. Subukan mo, brother. Walang mawawala sa'yo. Pangwalo ay itong tinatawag na speedy reading o mabilis na pagbabasa. At kung medyo hindi po tayo sanay na magbasa ng mabilis, simulan na po natin na mag-practice ngayon. Matagal na pong 1 taon para hindi tayo matutong bumasa ng mabilis. At syempre, kung mabilis tayong magbasa, mabilis tayong matututo sa mga pinag-aaralan natin. Halimbawa, practice po tayo na bumasa na 10 words per minute o 10 salita sa bawat minuto hanggang sa maging 200 words per minute o 200 salita bawat minuto. Sa totoo lang, mamalayan na 1,000 salita na pala ang pwede nating basahin sa bawat minuto. Aba? Okay na yun . Pangsiyam ay itong himig ng musika. Ang iba nga dyan talagang malaking tulong itong himig ng musika. Nakikinig ng music habang nag-aaral. Hindi masama yun. Basta ang musikang pinakikinggan natin ay makakatulong upang maging mabilis tayong matuto. Hindi yang makakasira tuloy ng utak natin. Sa maraming pag-aaral ay napatunayan ang music ay tinutulungan ang utak nating maging aktibo sa pag-store ng mga information na pumapasok dito. Pang-sampu ay itong hindi ganong nire-rekomenda ng karamihan dahil mapapagkamalan tayong nasisiraan ng bait nito. Pero kung hindi epektibo sa iba, maaaring epektibo para sa atin. Pakialam nila kung para sa atin ito ang mabisang paraan para matutunayan ng mabilis. Ito ang bigkasin mo yang binabasa mo. Ikwento mo sa sarili mo yung pinag-aaralan mo. Kasi nga, minsan, lalo na kung ang pinag-aaralan natin ay may kinalaman sa sounds. Halimbawa, gusto nating matutong kumanta. Lang nga namang kumanta tayo ng tahimik at hindi natin bibigkasin ang mga lyrics at hindi natin awitin ang tamang tono ng melodiya. Hindi tayo matututo niyan. At kung may kinalaman naman sa tamang pagbigkas o pronunciation ang pinag-aaralan natin, hindi naman tayo pwedeng mag-aral ng tahimik niyan. Kailangan natin na bigkasin. Di ba? Mga brothers and sisters, sana po ay mayroon naman po tayong natutunang bago sa video ito. Sana po hindi po tayo magsawang manood sa mga video sa channel na ito kasi sasabihin ko po sa inyong totoo, hindi po kayo magsisisi sa panonood sa channel na ito. Pinoy Chewing Mind. Palagi pong tatandaan, Pinoy Chewing Mind. Kaya po, subscribe na po tayo at huwag kalilimutang i-hit ang notification bell para maging updated po tayo sa mga susunod na video natin. Maraming salamat po.